Huwag kang umarte na parang mamatay ka na, Nanay Rosa. Konting pagkabasag lang ng baso, iiyak-yak ka na. Linisin mo yan. Ngayon din, kayang-kaya mong mag-inarte pero hindi mo kayang maging kapaki-pakinabang sa bahay na ito. Kung alam ko lang na ganyan ka katanda at kulyo, sana ay sa kalsada na lang kita hinayaan. Ang mga salitang iyon ay parang mga latay ng latigo na humiwa sa katahimikan ng gabi. Sa labas ng bintana ng kusina, nakatayo si Aldebaran, estatwa sa ilalim ng biglaang pagbuhos ng ulan. Basang-basa ang kanyang mamahaling jacket na dala pa mula sa Amerika. Ngunit hindi niya maramdaman ang lamig ng tubig sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tila paghinto ng tibok ng kanyang puso. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel, isang mamahaling shawl na hinitit niya ang bango sa New York. Naisip niyang magbibigay ng init sa kanyang ina sa malamig na panahon sa Pilipinas. Dahan-dahan, itinaas ni Aldebaran ang kanyang tingin sa kabila ng salamin. Doon, sa ilalim ng malabo at madilaw na ilaw ng kusina, nakita niya ang isang tanawing kailanman ay hindi niya naisip na daratnan. Si Nanay Rosa, ang babaeng nagpalaki sa kanya ng mag-isa, ang gurong laging malinis at maayos ang suot, ay nakaluhod ngayon sa malamig na tiles. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang katawan ay tila naging isang anino na lamang ng dati niyang sigla. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, pinupulot niya ang mga piraso ng basag na kristal habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa sahig, humahalo sa natapong tubig. Maya, please, pasensya na. Malabo na kasi ang paningin ko, hindi ko agad nakita. Ang mahinang boses ng matanda ay halos hindi na marinig. Puno ng takot at panginginig. Ngunit ang tugon ni Maya ay isang marahas na pag-irap at ang tunog ng kanyang tsinelas na mabilis na lumalayo. Nanatili si Aldebaran na nakatingin sa kanyang asawa. Si Maya, ang babaeng pinadalhan niya ng halos lahat ng kanyang kinikita bilang piloto sa loob ng 3 taon. Si Maya, na sa bawat video call ay laging nakangiti at nagsasabing maayos ang lahat, na si Nanay Rosa ay masayang natutulog o kaya ay namamasyal. Ang bawat sentimo na pinaghirapan niya sa itaas ng ulap, ang bawat sakripisyo ng pagiging malayo, ay tila naging laso na nagpataba sa kasamaan ng babaeng akala niya ay katuwang niya sa buhay. Parang may malaking kamay na sumasakal sa lalamunan ni Aldebaran. Nanigas ang kanyang mga binti habang pinapanood ang kanyang ina na aksidenteng nahiwa ang daliri sa matalim na bubog. Nakita niya ang pagtulo ng dugo, ngunit sa halip na dumaing, mabilis na pinahid yun ni Nanay Rosa sa kanyang lumang duster. Tila takot na mapagalitan muli kung may madudumihang sahig. Ang regalong hawak ni Aldebaran ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Bumagsak ito sa basang damuhan. Ang magandang balot ay unti-unting nasisira ng putik, gaya ng pagkadurog ng kanyang tiwala at pangarap para sa pamilyang binalikan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sipain ang pinto at yakapin ang kanyang ina, ngunit ang kanyang katawan ay tila nakakadena sa lupang kinatatayuan niya. Sa sandaling iyon, ang bahay na itinuring niyang kanlungan ay naging isang banyagang lugar na puno ng mga tinik. Habang tinitingnan niya ang kanyang ina, na hirap tumayo mula sa pagkakaluhod, isang mapait na tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito ba ang bunga ng lahat ng aking pagpapakasakit? Habang ako ay lumilipad patungo sa mga bituin upang bigyan sila ng magandang buhay, ang akin bang ina ay dahan-dahan palang nilulunod sa sarili kong tahanan. Bago pa man siya makakilos, nakita ni Aldebaran ang isang anino ng lalaki na lumabas mula sa kanilang silid-tulugan. Hindi ito anino ng isang magnanakaw, kundi isang lalaking komportable na nakasuot lamang ng shorts na tila ito ang nagmamay-ari ng bahay. Lumapit ang lalaki kay Maya at hinalikan ito sa pisngi, habang ang kanyang asawa ay tumatawa
na parang walang matandang nagdurusa sa kabilang silid. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Aldebaran ay tila gustong sumabog sa galit at pait, ngunit nanatili siyang nakakubli sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa gitna ng ulan. Ano pa ang mga lihim na itinatago ng mga pader na ito at hanggang saan ang kayang tiisin ng isang anak bago maging apoy ang kanyang mga luha? Hayaan mo na ang matandang yan, babe. Masyado kang nadidress out sa kanya. Halika na rito. Lumalamig na ang pagkaing pinadeliver ko gamit ang credit card ng asawa mong nasa langit pa ang isip. Ang boses ng lalaki ay puno ng pangungutya. Isang tono ng boses na tila siya ang hari sa loob ng pamamahay na binuo ni Aldebaran sa bawat oras ng pagpupuyat sa loob ng cockpit. Nakita ni Aldebaran mula sa siwang ng bintana kung paano marahas na hinila ni Rico si Maya paupo sa sofa, ang sofa na pinili nila ni Maya nung unang anibersaryo nila na puno ng pangarap at pangako ng katapatan. Ngayon, ang sofa ring iyon ang saksi sa kalapastangan ng harap-harapan niyang nakikita. Nakahawak si Aldebaran sa malamig na pader ng kanilang bahay. Ang kanyang mga kuko ay tila ibig bumaon sa semento sa tindi ng puot na nadarama. Ang kanyang dibdib ay parang isang tambol na mabilis at malakas ang pagtibok. Bawat pintig ay nagdadala ng sakit na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ito ba ang lalaking tinatawag ni Maya sa kanilang mga sulat na pinsang malayo na tumutulong daw sa pag-aayos ng kanilang hardin? Ang pinsang malayo na ngayon ay nakasuot ng paboritong t-shirt ni Aldebaran habang humahalakhak? You're right, Rico. Nakakapagod lang talagang intindihin ang biyenan ko. Minsan iniisip ko, kung hindi lang dahil sa perang pinapadala ni Alde para sa maintenance ng nanay niya, matagal ko na siyang itinapon sa charity ward. Sagot ni Maya, sabay higop ng wine mula sa mamahaling baso na regalo pa ng nanay ni Aldebaran nung nakasal nila. Ang bawat salita ni Maya ay tila mga laso na napilit isinusubo sa pandinig ni Aldebaran. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa nagbabadyang luha ng galit at pait. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa pakikipaglaban sa sarili na huwag sumugod at wasakin ang bawat sulok ng silid na yon. Ang mga daliri niya ay naninigas at ang kanyang panga ay masakit na sa sobrang pagkakadiin. Tumingin siya sa gawing ibaba, sa isang madilim na sulok kung saan nakatambak ang mga lumang gamit. Doon, nakita niya ang portrait ng kanyang ama, isang iginagalang na opisyal noon, na ngayon ay nakasandal sa sahig, puno ng alikabok, at tila ginagamit na lamang na patungan ng mga maruruming basahan. Isang munting alaala ng dangal ng kanilang pamilya, na ngayon ay niyuyurakan ng 2 taong walang budhi. Ang kawalang galang na ito sa kanyang ama at ang pagmamalupit sa kanyang ina ay isang kombinasyon ng sakit na tila bumibiyak sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang lumipat ang usapan ng dalawa sa ibabaw ng hapagkainan. Kinuha ni Rico ang isang makapal na brown envelope at inilapag ito sa harap ni Maya. Ang tunog ng paglapag ng papel sa kahoy na mesa ay tila isang malakas na pasabog sa pandinig ni Aldebaran. Huwag kang mag-alala, Maya. Ilang pirma na lang at formal na nating maililipat ang titulo ng lupain sa Tagaytay sa pangalan ko. Pagkatapos niyan, kahit bumalik pa ang asawa mo, wala na siyang madaratnan, kundi ang sarili niyang mga damit sa labas ng pintong ito. Ani Rico, na may kasamang mapanganib ng ngiti. Lalong dumiin ang pagkakahawak ni Aldebaran sa gilid ng bintana. Ang lupain sa Tagaytay, iyon ang huling pamanang iniwan ng kanyang ama para sa pagtanda ni Nanay Rosa. Iyon ang lupaing pinaghirapang bayaran ni Aldebaran para magkaroon ng seguridad ang kanyang ina kung sakaling may mangyari sa kanya. At ngayon, pinaplano nilang nanakawin ito sa ilalim ng ilong ng isang matandang bulag na sa katotohanan at isang anak na itinuturing nilang tanga. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng pagdaan ng isang malakas na kulog sa kalangitan. Ngunit para kay Aldebaran,
Ang mas malakas na ingay ay ang pagkabasag ng bawat natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Ang kanyang pagmamahal ay naging abo at sa gitna ng kadiliman, isang bagong apoy ang nagsisimulang maglaro sa kanyang mga mata. Ang apoy ng isang taong wala nang natitira, kundi ang pagnanais na iligtas ang tanging mahal sa buhay na natitira sa kanya. Tumalikod si Aldebaran sa bintana. Ang kanyang bawat hakbang sa basang damuhan ay mabigat at puno ng determinasyon. Hindi siya maaaring sumugod ng walang plano. Hindi siya maaaring magpadala sa galit na magreresulta sa kanyang pagkatalo. Kailangan niyang maging anino sa sarili niyang bahay. Kailangang maging estranghero sa paningin ng kanyang kaaway hanggang sa dumating ang tamang sandali ng pagbawi. Sa kanyang paglalakad palayo, isang mapait na tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan, tila isang sumpa na kailangang sagutin ng tadhana. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang anak upang bawiin ang dangal na ninakaw at gaano kalalim ang sugat na kayang itago ng isang pusong pinagtaksilan. Huwag po, maawa na po kayo, Ma'am Maya. Gagawin ko na po ang lahat. Huwag niyo lang po akong saktan. Hindi ko na po uulitin ang pagkakamali ko. Ang bulong na yun ay hindi nagmula sa isang estranghero, kundi sa babaeng nagbigay ng buhay kay Aldebaran sa loob ng madilim at masikip na bodega na amoy amag at luma. Natagpuan ni Aldebaran ang kanyang ina. Nakasandal si Nanay Rosa sa isang tumpok ng mga lumang dyaryo. Ang kanyang mga bisig ay nakayakap sa sariling mga tuhod habang nanginginig ang buong katawan. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng takot. Isang klaseng takot na tanging ang mga taong biktima ng mahabang panahon ng pang-aapi ang nakakaramdam. Dahan-dahang lumuhod si Aldebaran sa malamig na semento, pilit na pinatitigil ang sariling paghinga upang hindi makalikha ng anumang ingay na lalong magpapakaba sa matanda. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Si Nanay Rosa, na dati ay laging mabango ang amoy ng lavender at malinis ang bawat hibla ng suot, ngayon ay naglalaway sa dumi at kapabayaan. Sa tabi nito ay isang maliit na platong plastik na may tira-tirang kanin na tuyo na at isang pirasong tuyo na tila kanina pa nilalangaw. Nay? Nanay, ako ito. Si Aldebaran po. Ang anak niyo. Ang pabulong na wika ni Aldebaran. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos mapatid dahil sa sobrang sakit. Ngunit sa halip na yakap, ang nakuha ni Aldebaran ay ang mas matinding panginginig ni Nanay Rosa. Mas lalong isiniksik ng matanda ang sarili sa sulok, pilit na nagtatago sa dilim. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng talino at kislap, ay blangko na at tila nakatingin sa isang mundong punong-puno ng mga halimaw. Hindi siya nakikilala ng sarili niyang ina. Ang 3 taon na ipinagtrabaho ni Aldebaran sa ibang bansa ay naging 3 dekada ng paghihirap para kay Nanay Rosa, hanggang sa ang kanyang isip ay dahan-dahang sumuko sa bigat ng realidad. Hinawakan ni Aldebaran ang kamay ng kanyang ina. Ang mga kamay na nagturo sa kanya kung paano sumulat. Ang mga kamay na nagluto ng paborito niyang sinigang noong bata pa siya. Ang balat nito ay kasing tuyo ng papel at bawat buto ay halatang-halata na dahil sa labis na kapayatan. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng pulso ng matanda, mabilis at hindi regular, tila isang ibon na nagpupumiglas na makawala sa isang hawla. Nanay, huwag po kayong matakot. Nandito na ako. Hinding-hindi na kayo masasaktan ni Maya. Isasama ko na kayo, Nay. Pagpapatuloy ni Aldebaran, habang ang mga luha niya ay malayang dumadaloy at pumapatak sa mga kamay ng matanda. Doon lamang tila tumigil sa panginginig si Nanay Rosa. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang mukha at tiningnan ang lalaking nasa harap niya. Sa gitna ng kadiliman ng bodega, ang kakarampot na liwanag mula sa siwang ng pinto ay tumama sa mukha ni Aldebaran. May isang sandali ng katahimikan, isang sandali
kung saan tila nagbalik ang malay ng matanda. Ang kanyang mga tuyong labi ay gumalaw, pilit na bumibigkas ng isang pangalan na matagal na niyang ibinulong sa kanyang mga panalangin. Alde? Anak ko? Ang paos at mahinang tanong ni Nanay Rosa. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang humawak sa pisngi ni Aldebaran. Tila sinisiguro kung ito ba ay totoo o isa lamang sa mga magagandang panaginip na laging pinuputol ng sampal ni Maya. Bago pa man makasagot si Aldebaran, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng mabibigat na yabag ng paa mula sa itaas. Ang bawat tunog ng pagtapak ng tsinelas sa hagdang kahoy ay tila isang babala ng dumarating na panganib. Mabilis na nagbago ang anyo ni Nanay Rosa. Ang sandali ng pagkakaunawaan ay agad na napalitan ng matinding pagkataranta at panlalamig. Umalis ka na, anak. Magalit siya. Sasaktan ka niya. Itago mo ang sarili mo. Ang tarandang bulong ng matanda, pilit na itinutulak palayo si Aldebaran habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa pintuan ng bodega. Narinig ni Aldebaran ang pag-ikot ng susi sa labas ng pinto. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan sa trangka ay tila isang hatol sa kanyang pandinig. Wala na siyang oras upang lumabas sa pinanggalingan niyang bintana. Ang tanging nagawa niya ay mabilis na magtago sa likod ng malaking cabinet na puno ng mga lumang gamit habang pinipigil ang bawat pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa hallway ay naghatid ng isang mahabang anino sa sahig ng bodega. Nakatayo roon si Maya. Hawak ang isang baso ng tubig, ngunit ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng pagmamahal. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkayamot at puot habang nakatingin sa matandang nakaluhod sa sahig. Bakit gising ka pa, matanda? Akala mo ba ay makakatakas ka sa ingay ng iyong pag-iyak? Huwag mong subukan ang pasensya ko ngayong gabi, Rosa, dahil baka hindi mo magustuhan kung saan kita itutulog bukas. Ang malamig na banta ni Maya habang dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ni Nanay Rosa. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Aldebaran kung paano itinaas ni Maya ang kanyang kamay. Tila handang magpakawala ng isang marahas na kilos sa harap ng kanyang inang walang kalaban-laban. Ang bawat kalamnan sa katawan ni Aldebaran ay nanigas at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng husto hanggang sa magputi ang kanyang mga kasukasuan. Kailanman ay hindi inisip ni Aldebaran na ang pagbabalik niya sa sariling tahanan ay magiging isang digmaan sa pagitan ng kanyang pagtitimpi at ng kanyang pagnanais na pumatay para sa katarungan. Alde, mahal ko, dumating ka na. Ang tinig ni Maya ay parang pulot na umaagos sa gitna ng katahimikan ng gabi. Matamis, malambot, at puno ng pagkukunwari. Wala pang ilang minuto ang nakalilipas nang marinig ni Aldebaran ang boses na ito na tila isang demonyo sa loob ng bodega. Ngunit ngayon, sa harap ng pintuan ng kanilang bahay, ang boses na yon ay muling nagsuot ng maskara ng isang mapagmahal na asawa. Mabilis na nakalabas si Aldebaran sa bintana ng bodega at nagpaikot patungo sa gate upang magpanggap na kakauwi pa lamang niya mula sa airport. Hila-hila ang kanyang malaking maleta na tila ba wala siyang alam sa mga nagaganap sa loob ng sarili niyang bakuran. Naramdaman ni Aldebaran ang mahigpit na yakap ni Maya. Ang bango ng asawa, amoy ng mamahaling pabango na binili gamit ang perang pinaghirapan niya sa Amerika, ay sumuot sa kanyang ilong. Ngunit para sa kanya, ang amoy na yon ay tila amoy ng nabubulok na basura. Ang bawat haplos ni Maya sa kanyang likod ay tila mga kuko ng kinalawit na gustong bumunot sa kanyang puso. Ang pagmamasid sa mukha ni Maya, na ngayon ay nagpapakita ng labis na katuwaan, ay nagbibigay kay Aldebaran ng isang klaseng hapdi na mas matindi pa sa sugat ng anumang sandata. Bakit hindi ka man lang nag-text, love? Sana ay nakapaghanda ako ng paborito mong ulam. At bakit basang-basa ka? Ang ulan naman kasi, hindi man lang nagpasabi.
Pagpapatuloy ni Maya habang kinukuha ang jacket ni Aldebaran, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Nanatiling tahimik si Aldebaran habang dahan-dahang iginagala ang kanyang paningin sa sala. Ang lahat ay mukhang perpekto. Ang mga kurtina, ang mga bagong kagamitan, ang malinis na sahig. Ngunit sa likod ng bawat marangyang kagamitang ito, naririnig niya ang mga hikbi ng kanyang ina na kasalukuyang nakakulong sa madilim na silid sa kabilang panig ng pader. Ang bawat ngiti ni Maya ay tila isang insulto sa bawat patak ng luha ni Nanay Rosa. Nasaan si Nanay? Bakit parang napakatahimik ng bahay? Ang mahinahong tanong ni Aldebaran, bagamat ang kanyang kalooban ay parang isang bulkang mayon na anumang sandali ay handang sumabog. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ni Maya. Pilit na hinahanap ang kahit ikatiting na bakas ng pagkakasala. Bahagyang natigilan si Maya. Isang mabilis na pagbabago ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling napalitan ng isang malungkot at mapait na ekspresyon. Humawak siya sa braso ni Aldebaran at iginiya ito paupo sa sofa. Ang kanyang muka ay biglang nagmukhang pagod at puno ng pag-aalala. Iyon nga ang ikalulungkot mo, Alde. Nanay Rosa, hindi na siya gaya ng dati. Noong nakaraang buwan, naging malubha ang kanyang kondisyon. Nagsimula siyang makakita ng mga bagay na wala naman doon. Nagiging bayolente siya sa sarili niya. Pinatingin ko siya sa doktor at ang payo nila ay kailangang siyang ilagay sa isang espesyal na pasilidad, isang nursing home kung saan may mga nurse na titingin sa kanya 24 oras. Iyang paliwanag ni Maya habang pilit na pinapatak ang isang pekeng luha mula sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Aldebaran ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang antas ng kasinungalingan ni Maya ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ang pagtawag nito sa kanyang sariling ina na bayolente at baliw upang pagtakpan ang sariling kalupitan ay tila isang mitya na unt-unting sumusunog sa kanyang pagtitimpi. Ang bawat salita ni Maya ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang tiwala hanggang sa maging abo na lamang ito. Nursing home? Saan iyon? Gusto ko siyang puntahan ngayon din, Maya. Hindi ko kayang matulog nang alam kong wala si Nanay dito sa bahay na itinayo ko para sa kanya. Ang mariing sabi ni Aldebaran habang dahan-dahan siyang tumatayo. Huwag ngayon, love. Gabi na at malakas ang ulan. Bukas na bukas din ay sasamahan kita. Pagod ka sa biyahe. Kailangan mong magpahinga. At saka, baka hindi ka niya makilala. Masasaktan ka lang kapag nakita mo siyang nagsisigaw at hindi alam kung sino ka. Mabilis na sagot ni Maya. Ang kanyang tinig ay may halong kaba na pilit niyang itinatawid bilang pagmamalasakit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aldebaran. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang pinto patungo sa kusina, ang daan patungo sa bodega, kung saan alam niyang naghihirap ang kanyang ina. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay nagsasabing sumugod na, buksan ang pinto, at ilantad ang demonyong nasa harap niya. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang hintayin ang lalaking nakita niya sa loob ng bahay. Kung ganoon, sige, bukas na bukas din ay pupuntahan natin siya. Ang dahan-dahang wika ni Aldebaran habang tinititigan si Maya ng matagal. Pero alam mo, Maya, habang nasa eroplano ako, may naramdaman akong kakaiba. Para bang naririnig ko ang boses ni Nanay na tumatawag sa akin. Dito mismo sa loob ng bahay na ito. Nakapagtataka, hindi ba? Namilog ang mga mata ni Maya at sa isang saglit ang kanyang maskara ng katapatan ay bahagyang nayanig. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay tila naging isang madilim na bangin na puno ng mga lihim at panganib. Sa labas, ang kulog ay muling umalingaw-ngaw. Tila isang babala ng isang malaking gulo na hindi na mapipigilan. Sino ang unang bibigay sa labanang ito ng pagkukunwari? At anong katotohanan ang mas masakit? Ang makitang ang iyong asawa ay isang kaaway?
O ang malamang ang iyong tahanan ay naging isang libingan ng dangal? Huwag mo na munang isipin ang kahit ano, Alde. Narito ka na sa piling ko at iyon lang ang mahalaga. Hayaan mong alagaan kita ngayong gabi, gaya ng laging ginagawa ng isang loyal na asawa. Ang boses ni Maya ay tila malambot na musika, ngunit para kay Aldebaran, ito ay parang tunog ng mga kuko na kumakalos sa yero. Habang nakahiga siya sa kanilang kama, ang kama na alam niyang ginagamit din ng ibang lalaki kapag wala siya, nararamdaman niya ang matinding pagkasuklam na dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagkatao. Ang bango ng silid, ang lambot ng unan, at ang init ng balat ni Maya na nakadapo sa kanyang braso ay tila mga lason na nagpapamanhid sa kanyang diwa. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit ang tanging nakikita niya sa dilim ay ang nanghihinang mukha ng kanyang ina sa loob ng bodega. Kailangan ko lang lumabas sandali, Maya. Hindi ako makahinga rito sa loob. Siguro ay dahil sa jet lag o baka dahil lang sa sobrang pananabik na makauwi. Gusto ko lang damhin ang hangin sa labas. Ang mahinang paalam ni Aldebaran habang dahan-dahang bumabangon. Hindi na hinintay ni Aldebaran ang sagot ng asawa. Mabilis siyang nagsuot ng tsinelas at lumabas ng bahay. Iniwan ang bawat kasinungalingang nakabalot sa loob ng kanilang kwarto. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang kapaligiran ay nananatiling basa at malamig. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada ng kanilang subdibisyon, naramdaman niya ang isang pares ng mga mata na nakamasid sa kanya mula sa kabilang panig ng bakod. Doon sa tapat ng bahay ni na Elena, ang anak ng matalik na kaibigan ni Nanay Rosa, nakita niya ang isang anino na tila naghihintay. Si Elena ay nakatayo sa ilalim ng maliit na ilaw ng kanilang balkonahe. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na lumapit ang dalaga sa bakod. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa mga rehas na bakal. Kuya Alde, totoo bang narito ka na? Kanina ko pa gustong lumapit pero natatakot ako kay Maya. Ang pabulong na wika ni Elena. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa kaba. Naramdaman ni Aldebaran ang isang munting liwanag ng pag-asa. Elena, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyayari kay nanay? Bakit sinasabi ni Maya na baliw siya? Bakit siya nakakulong sa bodega? Ang mga tanong ni Aldebaran ay tila mga bala ng baril na sunod-sunod na lumalabas sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, hindi na niya kayang itago ang kanyang paghihirap. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihintay ang sagot ng dalagang tanging saksi sa kanyang mga pinagdadaanan. Bumagsak ang balikat ni Elena at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi baliw si Nanay Rosa, kuya. Pinapainom siya ni Maya ng mga gamot na pampatulog at kung ano-anong tableta para magmukha siyang lito at walang malay sa harap ng mga tao. Kapag may bumibisita, sinasabi ni Maya na inaatake si nanay kaya bawal makita. Pero ang totoo, ginagawa siyang katulong ni Rico at Maya sa loob ng bahay niyo. Nakita ko silang pinagtatawanan si nanay habang pinupunasan nito ang sahig gamit ang kanyang sariling damit. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa puso ni Aldebaran. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuguho sa bawat detalye ng kalupitang naririnig niya. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at ang kanyang paningin ay lalong nagdilim dahil sa puot. May isa pa, kuya. Pagpapatuloy ni Elena habang ang kanyang boses ay lalong humina. Bago pa man naging malubha ang kalagayan ni nanay, may ibinigay siyang isang maliit na susi sa akin. Sabi niya, itago ko raw ito ng maigi at ibigay lang sa'yo pagdating mo. May mahalaga raw siyang itinago sa loob ng lumang piano sa sala niyo, isang bagay na hindi dapat mahanap ni Maya. Bago pa man makahingi ng karagdagang impormasyon si Aldebaran, isang malakas na tunog ng pagbukas ng gate ng kanilang bahay ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang tunog ng mga bakal na nagkikiskisan ay tila isang babala
na may paparating na panganib. Mula sa dilim, lumitaw ang anyo ni Rico, ang lalaking nakita ni Aldebaran sa loob ng kanyang bahay kanina. Nakatayo ito sa tapat ng kanilang kalsada, hawak ang isang stick ng sigarilyo, habang ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa kinaroroonan ni na Aldebaran at Elena. Mukhang may malalim na usapan ang magkapitbahay Ang malamig na boses ni Rico ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang paglalakad ay dahan-dahan. Tila isang ahas na dahan-dahang lumalapit sa kanyang biktima. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Mabilis na humarap si Aldebaran kay Rico. Ang kanyang bawat kalamnan ay handa na sa anumang komprontasyon. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay tila kuryenteng dumadaloy sa hangin, nagbabanta ng isang pagsabog na kailanman ay hindi na mababawi. Gaano kalalim ang kayang itago ng isang susi at handa na ba si Aldebaran na harapin ang halimaw na matagal nang nagpapakabusog sa loob ng kanyang sariling tahanan? Anak, kung nasaan ka man, sana ay naririnig mo ang panalangin ko. Pagod na ang nanay. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin ang bawat sakit. Pero dahil sa'yo, pilit akong bumabangon araw-araw. Ang mga salitang iyon ay hindi binigkas ng malakas, kundi nabasa ni Aldebaran sa maliliit at punit-punit na piraso ng papel na natagpuan niya sa ilalim ng isang lumang cabinet sa kusina. Habang sina Maya at Rico ay abala sa pag-uusap sa balkonahe, sinamantala ni Aldebaran ang pagkakataon na maghalughog sa mga sulok na hindi na dinadaanan ng walis. Ang bawat hibla ng papel na kanyang pinupulot ay tila mga bahagi ng nadurog na puso ni Nanay Rosa. Nanginginig ang mga daliri ni Aldebaran habang pilit niyang pinagdudugtong ang mga bahagi ng sulat. Ang sulat kamay ng kanyang ina, na dati ay napakalinis at tuwid, ngayon ay nanginginig at halos hindi na mabasa, bakas ng panghihina at takot. Ang bawat patak ng tinta sa papel ay tila humahalo sa kanyang sariling mga luha na hindi na niya mapigilang umagos. Nararamdaman niya ang bawat hapdi ng bawat salitang isinulat ng matanda sa gitna ng kadiliman ng gabi, habang siya naman ay abala sa paglipad sa kabilang panig ng mundo, walang kamalay-malay sa impyernong dinaranas ng kanyang ina. Patawad, Nay. Patawad. Ang pabulong na panaghoy ni Aldebaran. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa tindi ng pagsisisi. Isang piraso ng papel ang kumuha ng kanyang pansin, isang maliit na parisukat na may nakasulat na 3 salita na tila naging isang matalim na balaraw na bumaon sa kanyang kaluluwa. Mahal kita, anak. Ang 3 salitang iyon ay may bakas ng natuyong mantsa ng luha at mantsa ng pagkain. Tila ba habang isinusulat ito ni Nanay Rosa, ay may kung anong bagay na ipinahid o itinapon sa kanya upang patigilin siya. Ang pag-iisip na ang huling mensahe ng pagmamahal ng kanyang ina ay itinapon sa basura gaya ng isang maruming basahan ay nagdulot kay Aldebaran ng isang klaseng galit na hindi na kayang itago ng anumang maskara. Ang kanyang mga panga ay nangangalit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa magputi ang kanyang mga kasukasuan. Dahan-dahan niyang itinago ang mga punit na papel sa loob ng kanyang bulsa nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto patungo sa kusina. Ang tunog ng tsinelas ni Maya ay mabilis na lumalapit. Kasunod ang kanyang pamilyar na halimuyak na ngayon ay tila amoy ng kamatayan para kay Aldebaran. Mabilis na nag-ayos ng tayo si Aldebaran at nagpanggap na kumukuha lamang ng tubig sa dispenser. Love, bakit nandito ka pa sa dilim? Kanina pa kita hinahanap sa taas. Ang boses ni Maya ay muling nagsuot ng lambing, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat kilos ni Aldebaran. Hinarap siya ni Aldebaran. Ang kanyang mukha ay blanko at walang emosyon, bagamat sa loob niya ay may isang malaking bagyo na nagngangalit. Wala lang, Maya. Nauuhaw lang ako. At parang may hinahanap lang akong alaala dito sa kusina. Lumapit si Maya kay Aldebaran at humawak sa kanyang balikat ang kanyang mga daliri
ay dahan-dahang gumagapang patungo sa leeg ng asawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya bumulong ng isang balitang tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Aldebaran. Huwag mo nang hanapin ang nakaraan, Alde, dahil may mas mahalagang bagay na tayong dapat pagtuunan ng pansin ngayon. Ang wika ni Maya habang dahan-dahang itinatapat ang kamay ni Aldebaran sa kanyang sariling tiyan. I'm pregnant, mahal ko. Magkakaroon na tayo ng sariling anak. Hindi ba ito ang matagal na nating pangarap? Isang bagong simula para sa ating dalawa. Nanigas ang buong katawan ni Aldebaran. Ang bawat salita ni Maya ay tila isang malaking pader na biglang itinayo upang harangan ang kanyang plano para sa katarungan. Tiningnan niya ang tiyan ni Maya. Pagkatapos ay ang mga mata nitong puno ng mapanganib na kislap. Alam niya ang laro ni Maya, ang paggamit sa isang inosenteng buhay upang itali ang kanyang mga kamay at patahimikin ang kanyang mga hinala. Sa labas ng bahay ang hangin ay muling umihip ng malakas, nagpapagalaw sa mga dahon ng puno na lumilikha ng tila mga bulong ng babala. Ang katahimikan sa pagitan ng mag-asawa ay puno ng tensyon, isang digmaan ng kaisipan kung saan ang bawat panig ay naghihintay ng pagkakamali ng isa. Totoo nga ba ang buhay na sinasabi ni Maya? O ito ay isa lamang matalinong bitag upang tuluyan ng mabaon sa limot ang boses ni Nanay Rosa? Siguraduhin mong hindi malalaman ni Alde na ang anak na ito ay gawa-gawa lang natin sa papel Rico. Kapag nakuha na natin ang lahat, iiwan natin siyang luhaan kasama ang kanyang ulyaning ina. Ang boses ni Maya ay malamig at puno ng kalkulasyon, isang tono na malayong malayo sa malambing na tinig na ginamit niya kanina habang ibinabalita ang kanyang pagbubuntis. Nakatayo si Aldebaran sa labas ng pintuan ng kanilang silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na pares ng sapatos na pambata na kapapabili lang niya. Naisip niyang magpanggap na masayang ama. Naisip niyang magdala ng regalo upang lalong mapalapit sa kalooban ni Maya at mapababa ang depensa nito. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanyang huling natitirang pag-asa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa hawak na sapatos. Ang malambot nitong balat ay tila biglang bumigat sa kanyang palad. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay halos hindi niya matanggap habang pilit niyang ginagampanan ng papel bilang mapagmahal na asawa at ama. Ang dalawang taong nasa loob ng silid ay tila may itinatagong balak laban sa kanya. Mabigat ang kanyang dibdib at ang bawat tibok ng kanyang puso ay lalo lamang nagpapalala sa kanyang pagkalito at takot. Bawat pintig ay nagdadala ng puot na halos hindi na niya kayang ikulong sa kanyang kalooban. Huwag kang mag-alala, Maya. Ang doktor na binayaran ko ay eksperto sa paggawa ng mga dokumentong mukhang totoo. Isang ultrasound lang at kaunting pag-arte ng morning sickness, siguradong luluhod sa pasasalamat ang asawa mong piloto. Ang narinig niyang tugon ni Rico, kasunod ang tunog ng pag-alingaw-ngaw ng kanilang malalaswang tawa sa loob ng kwarto. Isang malakas na amoy ng usok ng sigarilyo at alak ang lumabas mula sa siwang ng pinto. Ang bango ng silid na dati ay puno ng pagmamahalan ay napalitan ng amoy ng pagtataksil. Alam ni Aldebaran na kung totoo ang pagbubuntis ni Maya, hindi ito lalapit sa anumang bagay na makakasama sa sanggol. Ang bawat hit-hit ni Maya sa sigarilyo at bawat lagok ng alak ay isang kumpirmasyon na ang lahat ng ito ay isa lamang malaking dula-dulaan. Isang balat kayo upang makuha ang kanyang huling yaman at mapatahimik ang kanyang mga katanungan tungkol sa kanyang ina. Naghintay si Aldebaran hanggang sa lumabas si Rico at bumaba sa kusina. Sa sandaling iyon, pumasok siya sa silid, ang kanyang mukha ay pilit na nakaayos sa isang mapayapang ekspresyon. Nakita niya si Maya na mabilis na itinago ang isang baso ng alak sa likod ng lampshade, ang kanyang mga mata
ay panandali ang kinakitaan ng kaba bago muling nagsuot ng ngiti. "Oh love, nandiyan ka na pala? Bakit parang namumutla ka?" Ang tanong ni Maya habang lumalapit sa kanya, pilit na humahalik sa kanyang pisngi. "Napagod lang siguro ako sa pagpili nito, Maya. Para sa anak natin." Ang sagot ni Aldebaran. Ang kanyang boses ay patag, ngunit may lalim na hindi maarok. Ipinakita niya ang sapatos na pambata at nakita niya ang panandaliang pag-irap sa mga mata ni Maya bago ito muling nagpanggap na natutuwa. "Ang ganda naman nito, mahal. Salamat," ani Maya, habang inilalagay ang sapatos sa ibabaw ng mesa. "Mauna ka na sa baba. Susunod ako pagkatapos kong mag-ayos sandali." Nang makaalis si Maya upang pumunta sa banyo, mabilis na kumilos si Aldebaran. Ang kanyang mga mata ay parang agila na naghahanap ng biktima sa gitna ng bawat gamit sa loob ng silid. Binuksan niya ang bag ni Maya na nakalapag sa kama. Ang kanyang mga daliri ay naghahalughog sa gitna ng mga mamahaling makeup at pabango, hanggang sa mahawakan niya ang isang makinis na papel sa loob ng isang lihim na bulsa ng bag. Inilabas niya ang papel. Ito ay isang ultrasound report na may pangalan ni Maya. Ngunit nang tignan niyang maigi ang petsa at ang pangalan ng klinika, napansin niya ang isang maliit na depekto. Ang logo ng ospital ay tila bahagyang malabo, gaya ng isang dokumentong ipinirinta lamang sa bahay. Sa ibaba nito, may nakita siyang isang maliit na business card ng isang taong nag-aalok ng customized documentation services. Ang kanyang hinala ay naging isang matigas na katotohanan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila gustong sumigaw sa tindi ng pait. Hindi lamang ang kanyang ina ang ninakawan nila ng dangal, pati ang sagradong konsepto ng pagiging magulang ay ginawa nilang sandata ng panlilinlang. Bago pa man makabalik si Maya, mabilis na ibinalik ni Aldebaran ang dokumento at lumabas ng silid. Habang pababa siya ng hagdan, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang. Tila ba ang buong bahay ay bumabagsak sa kanyang balikat. Sa kanyang isipan, isang matinding desisyon ang nabuo. Kung ang labanang ito ay tungkol sa kung sino ang mas magaling magsuot ng maskara, titiyakin ni Aldebaran na ang kanyang paghuhubad ng maskara ni Maya ay magiging pinakamasakit na bahagi ng kanilang buhay. Ngunit hanggang kailan kayang magpanggap ng isang pusong halos sumabog na sa galit? At ano ang susunod na gagawin ni Rico kapag naramdaman niyang ang kanilang bitag ay dahan-dahan nang nasisira? Ang pangalan ng aking ama ay nakaukit sa bawat haligi ng bahay na yon. Ngunit ngayon, ang bawat letrang yon ay tila binubura ng tinta ng kataksilan. Ang bulong na yon sa isipan ni Aldebaran ay tila isang sumpa habang nakatayo siya sa harap ng isang malaking gusali ng bangko sa Makati. Ang sikat ng araw ay masakit sa balat, ngunit ang lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang bagyo. Hawak niya ang isang lumang folder na naglalaman ng mga dokumento ng kanilang lupain sa Tagaytay, ang lupang pinangarap ng kanyang ama na maging hardin para sa pagtanda ni Nanay Rosa. Sa loob ng opisina ng bank manager, ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon ng pagdurusa. Ang tunog ng pag-ikot ng mga pahina ng dokumento sa ilalim ng mga daliri ng manager ay naging tila isang malakas na pagpintig sa kanyang pandinig. Nararamdaman ni Aldebaran ang pawis na namumuo sa kanyang noo, hindi dahil sa init, kundi dahil sa takot sa katotohanang malapit na niyang matuklasan. "Mr. Aldebaran, we have reviewed the documents you requested." Ang simula ng bank manager. Ang kanyang boses ay formal, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. "According to our records, ang lupain sa Tagaytay ay naisanla na 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang halaga ng loan ay kinuha sa ilalim ng inyong pangalan at ang inyong asawa, si Mrs. Maya, ang tumayo bilang inyong attorney-in-fact." Naramdaman ni Aldebaran ang tila paghinto ng kanyang mundo. "Attorney-in-fact? Pero wala akong pinipirmahang anumang dokumento
Bago ako umalis patungong Amerika, maari ko bang makita ang lagda sa mga papeles na yon? Nang ilapag ng manager ang kopya ng dokumento sa ibabaw ng mesa, ang paningin ni Aldebaran ay tila nagdilim. Doon, sa ibabaw ng linyang nakalaan para sa kanyang pangalan, ay isang lagda na kamukhang-kamukha ng sa kanya. Ngunit sa ilalim ng matalas na mata ng isang taong nakakaalam ng bawat kurba ng sarili niyang kamay, alam niyang ito ay isang pekeng sining. Ang bawat stroke ng panulat ay tila isang sugat na ginawa sa kanyang dangal. Hindi lang pera ang ninakaw sa kanya, ninakaw din ang kanyang pagkakakilanlan upang punduhan ang karangyaan ng kanyang kaaway. Sino ang tumanggap ng tseke, sir? Ang tanong ni Aldebaran. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pigil na galit. Ang manager ay muling tumingin sa computer screen. Ang tseke ay idineposito sa isang joint account at base sa aming record ng release, ang taong laging kasama ni Mrs. Maya sa pag-aasikaso nito ay ang kanyang pinsan. Isang lalaking nagngangalang Rico. Ang pangalan ni Rico ay tila isang lason na muling kumalat sa sistema ni Aldebaran. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo. Ang mga luho ni Maya, ang mga bagong gamit ni Rico, at ang paghihirap ni Nanay Rosa sa loob ng bodega. Lahat ng iyon ay binayaran ng perang dapat sana ay para sa seguridad ng kanyang ina. Ang lupain ng kanyang ama ay naging puhunan para sa kataksilan ng kanyang asawa. Lumabas si Aldebaran ng bangko na tila isang taong nawalan ng direksyon. Ang bawat hakbang niya sa semento ay mabigat. Tila ba ang buong bigat ng kanyang pamilya ay nakapasan sa kanyang balikat. Tumingin siya sa langit, ang asul na kalawakan na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan bilang piloto. Ngayon ay tila isang malawak na saksi sa kanyang kabiguan bilang anak. Paano niya nagawang maging bulag sa loob ng 3 taon? Paano niya hinayaang ang mga buwaya ay maghari sa loob ng kanyang sariling bakuran? Ang bawat I love you ni Maya sa telepono ay naging isang kutsilyo na dahan-dahang pumapatay sa kanya ngayon. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Elena. Kuya Alde, kailangan mong umuwi ngayon din. Ang boses ni Elena ay puno ng takot at pagmamadali. Nakita ko si Rico na may dalang mga malalaking kahon. Mukhang may balak silang ilipat ang ilang mga gamit nyo at kanina pa sila nagsisigawan sa loob ng bodega. Naririnig ko ang yak ni Nanay Rosa. Ang huling salitang narinig ni Aldebaran ay tila isang mitya na nagpasiklab sa lahat ng kanyang itinagong puot. Mabilis niyang pinaandar ang kanyang sasakyan. Ang tunog ng makina ay tila isang ungol ng isang leon na handa ng sumagpang. Wala na siyang pakialam sa mga dokumento, wala na siyang pakialam sa pera. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang boses ng kanyang ina na muling tinatawag siya sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi napansin ni Aldebaran ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa parking lot ng bangko. Isang anino ang nakamasid, isang aninong handang gawin ang lahat upang hindi mabura ang kanilang marangyang kasinungalingan. Sino ang sumusunod kay Aldebaran at anong panganib ang naghihintay sa kanya bago pa man siya makarating sa pinto ng kanyang tahanan? Huwag po, Mamaya. Huwag po ang sinturon. Maglilinis na po ako. Pangako po, hindi na ako hihingi ng tubig. Ang bawat salitang lumalabas sa tuyong labi ni Nanay Rosa ay tila mga pako na ibinabaon sa kaluluwa ni Aldebaran. Pagkapasok niya sa maliit na siwang ng bintana ng bodega habang abala sina Maya at Rico sa pagkakarga ng mga gamit sa kabilang bahagi ng bakod, ang bumungad sa kanya ay ang hitsura ng kanyang ina na tila isang hayop na naghihintay ng parusa. Nakatakip ang mga braso ng matanda sa kanyang ulo. Nanginginig ang buong katawan sa gitna ng alikabok at dilim. Dahan-dahang lumuhod si Aldebaran sa tabi ng kanyang ina. Wala siyang dalang kahit anong material na bagay, kundi isang planggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo
na nakuha niya ng lumingon ng mga kaaway. Sa gitna ng baho ng bodega, ang kakarampot na bango ng sabon na dala niya ay tila isang estrangherong bumibisita sa impyerno. Nay, hindi po ito si Maya. Si Aldi po ito, ang anak niyo. Ang pabulong na wika ni Aldebaran, ang kanyang boses ay tila isang marahang ihip ng hangin na nagtatangkang pawiin ng bagyo sa isip ng matanda. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga paa ni Nanay Rosa, mga paang dati ay malalakas na naglalakad sa mga pasilyo ng paaralan. Ngunit ngayon ay puno ng sugat at dumi. Gamit ang bimpo, sinimulan niyang linisin ang bawat bahagi ng balat ng kanyang ina. Ang tubig sa planggana ay dahan-dahang naging kulay abo dahil sa dumi. Ngunit ang bawat haplos ni Aldebaran ay puno ng pagsamba at pagsisisi. Ang bawat sugat na nadaraanan ng bimpo ay tila isang kasalanang kailangan niyang pagbayaran. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang marahang pagtulo ng tubig mula sa bimpo patungo sa planggana. Isang tunog na tila nagpapatakbo muli sa oras na matagal nang huminto para kay Nanay Rosa. Sa bawat haplos, ang panginginig ng matanda ay dahan-dahang nawawala. Ang kanyang mga mata na kanina ay punong-puno ng dilim ay nagsimulang magkaroon ng kislap ng liwanag. Alde? Ang aking piloto? Ang paos na tinig ni Nanay Rosa. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang gumapang patungo sa mukha ng anak. Tila kinakapa ang bawat linya ng mukha na matagal na niyang hinahanap sa kanyang mga panaginip. Opo, Nay. Nandito na ako. Hindi na kayo mag-iisa. Ang sagot ni Aldebaran habang hinahalikan ang palad ng kanyang ina. Ang mainit na luha ni Aldebaran ay pumatak sa kamay ni Nanay Rosa. At sa sandaling iyon, ang pader ng takot ay tuluyan ng gumuho. Buhay ka, anak. Buhay ka. Ang paulit-ulit na bulong ni Nanay Rosa habang niyayakap ng mahigpit ang ulo ni Aldebaran. Ang kanyang pag-iyak ay hindi na pag-iyak ng takot, kundi ang pag-iyak ng isang inang muling nahanap ang kanyang mundo. Akala ko ay wala ka na, sabi ni Maya. Bumagsak daw ang eroplano mo, kaya kailangan kong magsilbi sa kanya para hindi ka daw nila pabayaan sa ospital. Ang kasinungalingan ni Maya ay mas malalim pa sa iniisip ni Aldebaran. Ginamit nito ang pagmamahal ng ina sa anak upang gawin itong alipin. Ang puot sa dibdib ni Aldebaran ay tila naging isang malaking apoy na handang lamunin ang buong kabahayan, ngunit pilit niya itong idinaan sa isang mahigpit na yakap sa kanyang ina. Nararamdaman niya ang bawat buto ni Nanay Rosa sa kanyang mga bisig. Masyadong magaan, masyadong marupok. Ngunit ang sandali ng kanilang muling pagkikita ay biglang naputol ng marinig ang tunog ng pagpihit ng susi sa pinto ng bodega. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan ay tila isang hudyat ng kamatayan. Mabilis na kumilos si Aldebaran upang magtago sa likod ng tumpok ng mga lumang sako ng bigas habang si Nanay Rosa ay muling bumalik sa kanyang posisyon ng takot. Pilit na itinatago ang planggana sa likod ng kanyang duster. Bumukas ang pinto ng marahas na lumikha ng isang malakas na tunog nang tumama ang kahoy sa pader. Pumasok si Maya, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. At sa kanyang kanang kamay ay nakalawit ang isang makapal na sinturon ni Rico. Ang bawat hakbang niya ay tila isang babala ng dumarating na hagupit. Anong amoy ito? Bakit amoy sabon dito sa loob? Rosa, may itinago ka ba rito? Ang bulyaw ni Maya habang inililibot ang kanyang tingin sa bawat sulok ng madilim na bodega. Itinaas niya ang sinturon. Ang tunog ng paghampas nito sa kanyang sariling palad ay tila isang panimula ng isang malupit na ritual. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Aldebaran ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom na sa galit. Ang kanyang bawat kalamnan ay handa ng sumabog. Isang hakbang na lang ni Maya. At ang lihim na ito ay magiging isang madugong komprontasyon.
Kailan nga ba dapat tumigil ang isang anak sa pagtatago? At gaano katindi ang hagupit na kayang tanggapin ng isang ina bago tuluyang mawasak ang kanyang pagkatao? Kapag nakita ko ang kahit isang patak ng luha mula sa mga mata mo, Rosa, sisiguraduhin kong mas madilim pa sa gabi ang daranasin mo rito. Huwag mo akong susubukan dahil alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Ang banta ni Maya ay umalingaw-ngaw sa loob ng masikip na bodega. Bawat salita ay tila may kasamang bigat ng latigo na handang pumatay ng kaluluwa. Mula sa kanyang pinagtataguan, sa likod ng mga lumang sako ng bigas, nakatitig si Aldebaran sa likod ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at ang kanyang hininga ay pinipilit niyang gawing pabulong upang hindi lumikha ng anumang ingay. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila gustong pumutok sa tindi ng pakikipaglaban sa sarili na huwag sumugod at sakali ng babaeng nakatayo sa harap ng kanyang ina. Isang matinding sakripisyo ang kanyang ginagawa ngayon. Ang pagtitimpi ay hindi nangangahulugang kahinaan. Ito ang pinakamatalim na sandata na kailangan niya upang masigurong hindi makakatakas si Maya sa batas kapag dumating ang tamang sandali. Ngunit ang makitang nanginginig ang kanyang ina, nakayuko at hawak ang basang duster na tila ba yun ang tanging proteksyon niya sa mundo, ay nagdulot kay Aldebaran ng isang klaseng sugat sa puso na kailanman ay hindi na maghihilom. Maya, nasaan ka ba? May naghahanap sa iyo rito sa labas. Ang malakas na sigaw ni Rico mula sa sala ay pumunit sa tensyon sa loob ng bodega. Binitiwan ni Maya ang sinturon na lumikha ng isang mahinang tunog nang tumama ito sa sahig. Magpasalamat ka, matanda, dahil may mahalaga akong kailangang asikasuhin. Huwag kang aalis dyan. Ang huling banta niya bago mabilis na lumabas at isara ang pinto. Nang marinig ni Aldebaran ang tunog ng paglock ng pinto mula sa labas, mabilis siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Mabilis niyang hinalikan ang noo ng kanyang ina bago siya muling dumaan sa bintana upang magpaikot patungo sa sala ng bahay. Tinitiyak na mas mabilis siyang makakarating doon kaysa kay Maya. Nang pumasok si Maya sa sala, nadatnan niya si Aldebaran na nakaupo sa sofa, hawak ang isang tasa ng kape, mukhang kalmado at walang alam. Ngunit ang bawat kalamnan sa mukha ni Aldebaran ay tila isang nakakuyom na kamao na naghihintay ng tamang oras. Oh love, gising ka na pala. Akala ko ay natutulog ka pa. Ang wika ni Maya habang mabilis na binabago ang kanyang mukha patungo sa isang sweet na ngiti. Ang kanyang hininga ay bahagyang mabilis pa mula sa kanyang ginawa sa bodega. Hindi ako makatulog ng maayos, Maya. Maraming bagay ang tumatakbo sa isip ko. Ang sagot ni Aldebaran. Ang kanyang boses ay patag, ngunit may lamig na tila yelo. Lumapit si Maya at umupo sa tabi niya. Hawak ang isang makapal na papel. Mabuti na rin nagising ka, mahal ko. Dahil may kailangan tayong pirmahan. Para ito sa kinabukasan ng anak natin. At para na rin sa pagpapagamot ng nanay mo. Inilapag ni Maya ang papel sa ibabaw ng mesa. Ito ay isang Special Power of Attorney, SPA, isang dokumentong nagbibigay kay Maya ng buong karapatan na ibenta ang lahat ng natitirang ari-arian ni Aldebaran, kasama na ang bahay na kanilang kinatatayuan at ang natitirang pera sa kanyang personal na account sa bangko. Ano ito, Maya? Ang tanong ni Aldebaran, bagamat alam na niya ang sagot. Tiningnan niya ang panulat na inilagay ni Maya sa tabi ng papel. Para ito sa proteksyon natin, love. Alam mo naman, madalas kang nasa ere. Kung sakaling may mangyari sa'yo o kung kailangan natin ng malaking pera para sa panganganak ko at sa espesyal na doktor ni Nanay Rosa, madali kong maaasikaso ang lahat. Pirmahan mo na ito, mahal, para sa pamilya natin. Ang paliwanag ni Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng tila totoong pag-aalala. Isang klasikong halimbawa ng gaslighting na nagpaparamdam kay Aldebaran na parang siya pa ang may pagkukulang kung hindi siya papayag. Tinitigan ni Aldebaran ang dokumento. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa panulat.
Alam niya na kung pipirmahan niya ito, ibibigay niya ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng maraming taon sa 2 taong nagpahirap sa kanyang ina. Ngunit kung tatanggi siya ngayon, baka makaramdam si Maya at mas lalong ilagay sa panganib si Nanay Rosa bago pa man niya makumpleto ang pagtitipon ng mga ebidensya. Ang panulat ay naramdaman niyang kasing bigat ng 1 toneladang bakal sa kanyang mga daliri. Tumingin siya kay Maya na ngayon ay nakatitig sa kanya na may kasamang matatalas at mapanghinging mga mata. Tila isang buwaya na naghihintay na mahulog ang kanyang biktima sa bitag. Pirma o kaligtasan? Alin ang pipiliin ng isang anak na naghihintay ng tamang oras upang magpakawala ng bagyo? Ang bawat kurba ng panulat ni Aldebaran sa ibabaw ng Special Power of Attorney ay tila isang dahan-dahang paglaslas sa kanyang sariling balat. Habang pinapanood siya ni Maya na may kislap ng tagumpay sa mga mata, alam ni Aldebaran na ang dokumentong ito ang magiging mitya ng sariling pagsabog ng kanyang asawa. Ibinigay niya ang papel, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pagod na pagsuko. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang bawat detalye ng kanyang ganti ay dahan-dahan ng kumpletuhin. Salamat, mahal ko. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ito para sa ating lahat. Ang malambing na wika ni Maya habang mabilis na kinukuha ang dokumento. Tila ba natatakot na baka bawiin pa ito ni Aldebaran? Gawin mo ang nararapat, Maya. Basta siguraduhin mong maayos ang lahat para kay Nanay Rosa at sa magiging anak natin. Ang tugon ni Aldebaran, ang kanyang boses, ay walang kabuhay-buhay. Isang perpektong pagganap ng isang lalaking tuluyan nang nabulag ng pag-ibig. Nang makaalis si Maya upang ibalita ang balita kay Rico, mabilis na lumabas si Aldebaran upang makipagkita sa isang taong matagal na niyang tinawagan sa dilim. Sa loob ng isang maliit at lumang coffee shop sa labas ng kanilang subdibisyon, nakaupo si Attorney Santos, isang tapat na kaibigan ng kanyang ama. Kasama nito ang isang lalaking hindi inaasahan ni Aldebaran, si Santi, ang kapatid ni Rico na matagal nang itinakwil ng kanilang pamilya dahil sa mga pagnanakaw na ginawa ni Rico sa kanya. Narito ang lahat ng ebidensya ng pekeng pirma, Aldebaran. Kasama na ang record ng mga gamot na ipinapakain nila sa iyong ina. Ang seryosong wika ni Attorney Santos habang inilalapag ang isang makapal na file. Tumingin si Santi kay Aldebaran. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ni Rico Alde. Mahilig siyang humanap ng mga babaeng mayaman, ngunit may madidilim na sikreto upang gamitin silang kasabwat. Si Maya ay isa lamang sa mga biktima niya, ngunit sa pagkakataong ito, mukhang masigit ang kasamaan ng iyong asawa kaysa sa kapatid ko. Ang impormasyong ito ay naging huling piraso ng puzzle para kay Aldebaran. Ang pagtataksil ni Maya ay hindi lamang dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang planadong kasamaan. Ngunit sa halip na sumugod sa pulisya, may mas matinding plano si Aldebaran. Isang planong magpapahiya sa kanila sa harap ng mundong pilit nilang niloloko. Pag-uwi sa bahay, nadatnan ni Aldebaran si Maya na abala sa pagpili ng mga mamahaling damit. Humarap siya rito na may kasamang isang mungkahi na tila isang regalo. Ngunit sa katotohanan ay isang bitag. Maya, naisip ko, bakit hindi tayo magdaos ng isang malaking handaan, isang pasasalamat at welcome home party? Iimbitahan natin ang mga kaibigan natin, ang mga dating kasamahan ni Nanay Rosa sa paaralan, at pati na rin ang mga investor na sinasabi mong interesado sa lupa natin sa Tagaytay. Gusto kong ipagmalaki sa lahat na magkakaroon na tayo ng anak. Ang mungkahi ni Aldebaran, ang kanyang mga mata, ay nagpapakita ng tila tunay na kasabikan. Namilog ang mga mata ni Maya sa tuwa. Ang pagiging bida sa isang marangyang okasyon, ang pangarap niya. Iyan ang pinakamagandang ideyang naisip mo, mahal. Gagawin nating pinakaeleganteng gabi ito. Habang abala si Maya sa pagpaplano, kinuha ni Aldebaran ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa.
Inilabas niya ang isang napakagandang kwintas na may pendant na diamante. Ang kislap nito sa ilalim ng ilaw ay tila nakakasilaw, ngunit sa loob ng pendant na yon ay may nakatagong isang maliit at sopistikadong recording device na direktang nakakonekta sa kanyang cellphone. Munting regalo para sa aking asawa. Ang bulong ni Aldebaran habang dahan-dahang isinusuot ang kwintas sa leeg ni Maya. Nararamdaman na niya ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa matinding pagkamuhi habang dumidikit ang kanyang balat sa leeg ng babaeng pumatay sa kaligayahan ng kanyang ina. Napakaganda, Alde. Napaka-perfect. Ang hanga ni Maya habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Walang kamalay-malay na ang alahas na yon ang magsisilbing tanikala na hihila sa kanya pababa sa impyerno. Tumingin si Aldebaran sa salamin. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa likod ni Maya. Ang kanyang mga mata ay hindi na mga mata ng isang biktima. Ang mga ito ay mga mata na ng isang agila na nakatitig sa kanyang biktima bago ang huling pagsunggab. Handa na ang entablado, handa na ang mga aktor, at ang kaisa-isang manonood na pinakamahalaga ay walang iba kundi ang katotohanan. Ngunit bago ang huling gabi, anong mas malalim na lihim ang maririnig ni Aldebaran mula sa kwintas na suot ni Maya? Ngayong gabi, huhubarin na natin ang lahat ng maskara, Maya. Sisiguraduhin kong ang kinang ng suot mong brilyante ay hindi sapat upang takpan ang dilim ng iyong kaluluwa. Ang bulong na yon sa hangin ay tila isang sumpa habang pinagmamasdan ni Aldebaran ang sarili sa salamin. Nakasuot siya ng kanyang formal na uniforme ng piloto, isang simbolo ng dangal, katapatan at paglilingkod. Sa labas ng kanilang silid, naririnig niya ang tawanan ng mga panauhin, ang kalantog ng mga kubyertos sa mga porselanang plato, at ang marahang himig ng biolin na bumabalot sa buong kabahayan. Ito ang gabing pinakahihintay ni Maya, ang gabing magpapatunay sa lahat na siya ang reyna ng tahanang ito. Ngunit para kay Aldebaran, ito ang gabi ng pagtutuos. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan. Ang sala ay punong-puno ng mga taong kilala sa lipunan. Mga dating kasamahan ni Nanay Rosa na ang ilan ay maluha-luha nang makita siya. At ang mga investor na tila mga buwayang naghihintay ng hudyat ni Rico. Nakita niya si Maya sa gitna ng karamihan, lalong nagningning ang suot nitong pulang bestida na tila kulay ng dugong dumanak sa puso ni Nanay Rosa. Ang kwintas na regalo ni Aldebaran ay kumikislap sa leeg nito. Walang kamalay-malay na ang bawat salitang binibitawan niya ay naririnig at naitatala sa cellphone na nasa bulsa ni Aldebaran. Ladies and gentlemen, mawalang galang na po sa inyong lahat. Ang malakas at matatag na tinig ni Aldebaran habang hawak ang mikropono sa gitna ng entablado. Ang bawat mata ay nabaling sa kanya. Ang katahimikan ay dahan-dahang lumaganap. Sa buong paligid, gaya ng isang makapal na hamog, lumapit si Maya sa tabi niya. Ang kanyang kamay ay kumapit sa braso ni Aldebaran. Isang pagpapakita ng pagmamay-ari na tila ba ipinagmamalaki niya ang tagumpay ng kanyang panlilinlang. Ang asawa ko po ay sadyang napaka-romantic. May sorpresa raw siya para sa akin at sa ating magiging anak. Ang masayang anunsyo ni Maya sa mga panauhin, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Totoo iyon, Maya. Ang sagot ni Aldebaran, ang kanyang tingin ay diretso sa mga mata ng asawa. May isang sandali ng tensyon sa pagitan nilang dalawa, isang kislap ng katotohanang tila hindi napansin ng nakakarami. Naghanda ako ng isang maikling video presentation. Nais kong ipakita sa inyong lahat kung paano inalagaan at minahal ni Maya ang aking pamilya, lalo na ang aking ina, habang wala ako. Ang mga ilaw sa sala ay dahan-dahang namatay. Iniwan ang lahat sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng projector na bumubukas ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang trahedya. Isang malaking screen ang bumaba mula sa kisame.
At ang unang imaheng lumabas ay hindi ang larawan ng kanilang kasal o ang mga litrato ng kanilang bakasyon sa Amerika. Ang screen ay nagpakita ng isang madilim at maduming sulok ng bodega. Nagsimulang magkaroon ng bulong-bulungan sa mga panauhin. Nakita sa video ang isang matandang babae, si Nanay Rosa, na nakaluhod sa sahig. Pilit na nilalaklak ang tubig mula sa isang tabong plastik habang si Maya ay nakatayo sa harap nito. Hawak ang isang makapal na sinturon. Ang boses ni Maya sa video ay malinaw na malinaw. Puno ng puot at kawalang katauhan. Uminom ka, matanda. Yan lang ang nararapat sa'yo. Huwag kang mag-inarte dahil walang darating na Alde para iligtas ka. Lumingon si Aldebaran kay Maya. Ang mukha ng kanyang asawa ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay tila gustong lumuwa sa tindi ng gulat at takot. Ang bawat panauhin ay napasinghap. Ang ilan ay napahawak sa kanilang bibig dahil sa tindi ng nasaksihan. Ang marangyang gabi ay biglang naging isang eksena ng krimen. Ngunit hindi doon nagtapos ang video. Ang susunod na eksena ay ang loob ng kanilang silid tulugan, kung saan kitang-kita si Rico na nakahiga sa kanilang kama, habang si Maya ay abalang nagbibilang ng makakapal na bundle ng pera. Narinig ang boses ni Rico. Ang galing mo talagang umarte, Maya. Isang yak lang, pirma agad ang asawa mong tanga. Ang katahimikan sa sala ay naging nakakabingi. Tila bawat tao ay nawalan ng kakayahang huminga. Ang bawat kislap ng brilyante sa leeg ni Maya ay tila naging mga matatalas na tinik na sumasakal sa kanya ngayon. Bumukas ang mga ilaw ng marahas. Nakatayo si Aldebaran sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, habang ang kanyang mga mata ay nakapako kay Rico na unti-unti nang umaatras patungo sa pinto. Tapos na ang palabas, Maya. Tapos na ang paninira niyo sa dangal ng aking ina. Ang malamig na wika ni Aldebaran, bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dalawang taksil. Bago pa man makakilos si Maya upang magpaliwanag, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng baso ang narinig sa gawing likuran. Si Rico, sa kanyang pagmamadaling makatakas, ay nabangga ang isang tray ng mga inumin. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang mabilis na pagbunot ni Rico ng isang maliit na patalim mula sa kanyang bulsa. Ang kislap ng bakal ay tila nagbabanta ng isang madugong pagtatapos sa harap ng maraming saksi. Hanggang saan kayang pumatay ng isang taong huli na sa kanyang kasalanan at sino ang magiging huling biktima sa gabing ito ng paghuhukom. Huwag kang lalapit. Wala kayong alam. Lahat kayo, mga pakialamero. Ang hulyaw ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang iwinawasiwas ang maliit na patalim sa gitna ng nagkakagulong mga panauhin. Ang kislap ng bakal ay tila isang babala ng kamatayan, ngunit ang bawat mata sa loob ng sala ay hindi na nakatuon sa talim, kundi sa laki ng kasamaang kakarating lang sa kanilang kamalayan. Hindi natinag si Aldebaran. Ang kanyang tindig ay kasing tatag ng isang punong nara sa gitna ng bagyo. Hindi siya natatakot sa patalim dahil ang sugat na nilikha ng pagtataksil sa kanyang puso ay mas matalim pa kaysa sa anumang sandata. Sa isang mabilis at kalkuladong galaw, hinablot ni Aldebaran ang isang mabigat na tray na pilak mula sa mesa at ginamit itong panangganang sumugod si Rico. Ang tunog ng matigas na bakal na tumama sa makintab na tiles ng sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid nang mabitawan ni Rico ang kanyang sandata. Bago pa man makabangon ng taksil, mabilis siyang nayakap at napigilan ng mga security guard na kanina pa nakatago sa dilim. Habang isinusuko ni Rico ang kanyang huling lakas, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Maya, ang babaeng naging katuwang niya sa lahat ng ito, na ngayon ay nakaluhod sa sahig at humihikbi ng walang tigil. Alde, please, pakinggan mo ako. Pinilit lang niya ako. Si Rico ang nag-utos ng lahat ng ito. Natatakot lang ako para sa buhay natin. Ang pagsusumamo ni Maya
Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang pisngi. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging biktima. Isang mapait at malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aldebaran. Inilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang isang button. Mula sa speaker ng bahay, umalingaw-ngaw ang boses ni Maya mula sa recorder na nakatago sa kanyang kwintas. Isang boses na puno ng katuwaan habang binibilang ang pera at pinagtatawanan ang katangahan ng kanyang asawa. Ang bawat salita ay tila mga huling pako sa kabaong ng dangal ni Maya. Wala nang lugar para sa mga kasinungalingan. Ang palasyo ng panlilinlang ay tuluyan ng gumuho. Sa sandaling iyon, ang malalaking pinto ng sala ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng panauhin ay napalingon. Ang kanilang mga bulong ay napalitan ng isang kolektibong buntong hininga ng awa at gulat. Mula sa labas, pumasok si Elena at sa kanyang tabi ay isang babaeng tila muling nabuhay mula sa kailaliman ng lupa. Si Nanay Rosa. Nakaayos na ang kanyang buhok at suot niya ang isang asul na terno na dati niyang isinusuot sa kanyang mga pagtatapos sa paaralan bilang guro. Bagamat halata pa rin ang kanyang labis na kapayatan at ang panghihina sa kanyang mga mata, ang kanyang tindig ay puno ng isang dangal na hindi kayang burahin ng anumang bodega. Pagkakita sa kanyang mga dating kasamahan sa paaralan, ang mga mata ng matanda ay napuno ng luha, hindi ng takot, kundi ng kaginhawaan na sa wakas ay nakalabas na siya sa dilim. Huminto ang mundo para kay Aldebaran. Sa gitna ng lahat ng tao, sa gitna ng kahihiyan ni Maya at ng galit ni Rico, ang tanging nakikita niya ay ang kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay pabalik sa kanyang pagkabata. Sa harap ng lahat ng mga panauhin, sa harap ng mga investor at ng media, si Aldebaran, ang kagalang-galang na piloto, ay dahan-dahang lumuhod sa paanan ng kanyang ina. Patawad, Nanay. Patawad dahil hinayaan kong ahas ang magbantay sa iyo sa loob ng sarili nating tahanan. Patawad dahil naging bulag ako sa iyong pagdurusa habang ako ay nasa itaas ng ulap. Ang basag na tinig ni Aldebaran habang kinukuha ang nanginginig na kamay ng ina at inilalalapat ito sa kanyang noo. Ang bawat panauhin ay hindi na napigilan ang pag-iyak. Ang tagpong iyon ng pagmamano at pagsusumamo para sa patawad ay tila isang sagradong sandali na naglinis sa lahat ng dumi ng gabing iyon. Hinaplos ni Nanay Rosa ang buhok ng kanyang anak, ang kanyang mga daliri ay tila nagbibigay ng basbas ng kaligtasan. Wala kang kasalanan, anak. Nandito ka na. Iyon lang ang mahalaga. Ang mahinang tugon ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay tila isang anghel na nagpapatahimik sa nagngangalit na dagat. Lumingon si Aldebaran kay Maya, na ngayon ay tila isang basang sisiw na nanginginig sa takot sa isang sulok. Ang kislap ng mga brilyante sa kanyang leeg ay naging tila mga kadena ng sumpa. Sa labas, ang tunog ng sirena ng mga pulis ay mabilis na lumalapit. Ang pulang ilaw ng kanilang sasakyan ay tumatama sa bintana. Nagbabadya ng isang bagong kabanata ng pananagutan. Dalhin niyo na sila at siguraduhin ninyong walang kahit isang sentimo ng aking pinaghirapan ang makakatulong sa kanila upang makatakas sa batas. Ang huling utos ni Aldebaran sa mga awtoridad. Habang hinihila si Rico at Maya palabas ng bahay, ang huling nakita ni Aldebaran ay ang sulyap ni Maya. Isang sulyap na puno ng pagsisisi, ngunit huli na. Ang kanyang tahanan ay malinis na, ngunit ang mga sugat sa kanilang puso ay tila nagsisimula pa lamang na makaramdam ng hapdi ng paghilom. Ano ang mangyayari kay Maya sa loob ng rehas? At paano bubuuin ni Aldebaran ang mga pangarap na dinurog ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay? Alde, parang awa mo na. Huwag mong gawin ito sa akin. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Isipin mo ang bata
Sa sinapupunan ko, ang boses ni Maya ay gumaralgal, puno ng desperasyon habang nakakapit ang kanyang mga daliri sa malamig at kinakalawang na rehas ng selda. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos at mabango ay gulo-gulo na ngayon at ang kanyang pulang bestida ay may mga mantsa na ng dumi at luha. Wala na ang kislap ng mga brilyante sa kanyang leeg. Ang tanging natitira ay ang marka ng pagkakasala na nakaukit sa kanyang mukha. Nakatayo si Aldebaran sa labas ng rehas. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang uniforme. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha, kundi isang malalim na pagkapagod at matinding kasuklam-suklam. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang babaeng binuo niya ang mundo, ngunit siya ring mumasak sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang bawat hagulgol ni Maya ay tila isang sirang plaka na hindi na kayang galawin ang kanyang damdamin. Huwag mo nang gamitin ang isang inosenteng buhay na hindi naman umiiral, Maya. Alam ko ang totoo. Alam ko ang tungkol sa pekeng ultrasound at sa klinika na binayaran niyo ni Rico. Ang malamig na tugon ni Aldebaran. Ang bawat salita niya ay tila yelong dumidikit sa balat ni Maya, nagpapatigil sa bawat kasinungalingang balak pa nitong bitawan. Natigilan si Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang bibig ay dahan-dahang naitikom. Ang huling barahan na hawak niya ay tuluyan ng naging abo. Sa kabilang selda, naririnig ang boses ni Rico na nakikipagtalo sa mga pulis. Isinisisi ang lahat kay Maya upang iligtas ang kanyang sariling balat. Ang pagtataksil na binuo nila ay ngayon ay sila rin ang unang sumisira. Ito ang mga papeles para sa annulment ng ating kasal at ang formal na demanda para sa falsification of documents at qualified theft. Ang wika ni Attorney Santos habang iniabot ang isang makapal na asul na folder kay Aldebaran. Inilapag ito ni Aldebaran sa maliit na puwang sa pagitan ng mga rehas. Nakuha na rin natin ang writ of attachment para sa lupain sa Tagaytay. Ang lahat ng ninakaw nyo ay babalik sa tunay na nagmamay-ari kay Nanay Rosa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maya. Isang tawang puno ng pagkabaliw at pait. Akala mo ba ay mananalo ka, Alde? Akala mo ba ay magiging masaya kayo ng matandang yon? Pinunla ko na ang takot sa isip niya. Kahit wala ako sa bahay na yon, mananatili ang anino ko sa bawat sulok ng bodega. Hindi natinag si Aldebaran. Sa halip, lumapit siya ng bahagya sa rehas, sapat na upang makita ni Maya ang apoy ng determinasyon sa kanyang mga mata. Mali ka, Maya. Ang pagmamahal ng isang anak ay mas matindi kaysa sa anumang takot na itinanim mo. Ang bawat latay na iniwan mo sa kanya ay hihilom. Dahil sa bawat araw na darating, pupunuin ko ang buhay niya ng katarungan at kapayapaan na kailanman ay hindi mo naramdaman. Tinalikuran ni Aldebaran ang selda. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na naglalakad sa semento ng presinto ay tila isang martsa ng tagumpay. Habang papalayo siya, naririnig niya ang mga sigaw at pagmumura ni Maya, ang mga salitang puno ng puot na tila mga pana na hindi na tumatama sa kanyang target. Ang bawat hakbang ni Aldebaran ay nagpapagaan sa bigat na 3 taon niyang dinala. Paglabas niya ng istasyon ng pulisya, ang sikat ng umaga ay tumama sa kanyang mukha. Ang hangin ay sariwa, tila naglilinis sa bawat dumi ng nakaraang gabi. Doon, sa loob ng kanyang sasakyan, nakita niya si Elena na nakangiti habang inaalalayan si Nanay Rosa na uminom ng tubig. Ang matanda ay nakatingin sa labas. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahan nang bumabalik sa dating kislap ng talino at katuwaan. Sumakay si Aldebaran sa driver's seat at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Nay, tapos na po. Wala na silang magagawang masama sa inyo. Tayo na po sa Tagaytay. Doon tayo titira, sa bahay na punong-puno ng mga bulaklak na gusto nyo. Ngumiti si Nanay Rosa. Isang nangiting tila isang bukang liwayway pagkatapos ng mahabang gabi. Salamat, anak. Salamat dahil narinig mo ang tawag ko.
Pinaandar ni Aldebaran ang sasakyan, iniwan ang madilim na gusali ng presinto at ang mga taong naging anino ng kanyang buhay. Ang daan patungo sa Tagaytay ay mahaba, ngunit sa bawat kilometrong kanilang nadadaanan, naramdaman ni Aldebaran ang dahan-dahang paghilom ng kanyang sariling puso. Ngunit sa kabila ng katarungan, sapat na nga ba ang batas upang burahin ang mga alaala ng bodega? At anong bagong simula ang naghihintay sa kanila sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay? Ang simoy ng hangin sa Tagaytay ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan, malamig at mabango, malayo sa malansang amoy ng bodega at sa nakakasakal na usok ng lungsod. Sa balkonahe ng kanilang bagong bahay, ang bahay na itinayo ni Aldebaran sa gitna ng lupain ng kanyang ama, nakaupo si Nanay Rosa sa isang tumba-tumba. Ang kanyang suot na puting cardigan ay kasing linis ng kanyang bagong simula at ang kanyang mga mata ay dahan-dahan ng kumikinang habang pinagmamasdan ang mga tanim na bulaklak sa paligid. Dahan-dahang lumapit si Aldebaran, dala ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa kahoy na sahig ay hindi na nagdudulot ng takot kay Nanay Rosa. Sa halip, ang matanda ay lumingon at ngumiti. Isang ngiting tunay, payapa, at puno ng pagkilala. Ang bawat guhit ng pait sa mukha ni Aldebaran ay tila dahan-dahan ding nabubura sa bawat pagkakataong nakikita niyang bumabalik ang sigla ng kanyang ina. Salamat anak, ang sarap ng amoy ng tsa, kasing amoy ng mga hapon noong bata ka pa. Ang mahinang wika ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig sa takot, kundi puno na ng malalamig na alaala ng kaligayahan. Umupo si Aldebaran sa tabi ng kanyang ina at hinawakan ng kamay nito. Para sa inyo ang lahat ng ito, Nay. Ang bawat lipad ko, ang bawat pagod, ay para lamang makuha natin ang katahimikang ito. Patawad kung naging matagal bago ko kayo na ibalik dito. Hinaplos ni Nanay Rosa ang kamay ng kanyang anak. Huwag mo nang isipin ang nakaraan, Alde. Ang mahalaga ay narito tayo. Ang mga sugat ay naghihilom, hindi dahil nawawala ang sakit, kundi dahil mas malakas na ang pagmamahal na bumabalot sa kanila. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumabas si Elena mula sa loob ng bahay, dala ang isang basket ng mga sariwang prutas. Ang kanyang presensya ay tila isang liwanag na nagbibigay ng init sa malamig na hapon. Tumingin si Elena kay Aldebaran at sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang tingin na puno ng pasasalamat, paghanga at isang usbong ng damdamin na hindi na kailangan pang bigkasin ng mga salita. Kuya Alde, may dumating na sulat para sa'yo. Galing sa presinto. Ang dahan-dahang wika ni Elena habang inilalapag ang isang puting sobre sa ibabaw ng mesa. Napatitig si Aldebaran sa sobre. Alam niya kung kanino galing iyon. Kahit hindi niya buksan, nararamdaman niya ang puot at desperasyon na nakapaloob sa bawat letra ng pangalan ni Maya na nakasulat sa labas. Marahil ay isa na namang pagsusumamo para sa tawad o isang banta ng paghihiganti. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang ina na masayang humihigop ng tsaa at ang payapang paligid ng Tagaytay, naramdaman ni Aldebaran na ang kapangyarihan ni Maya sa kanyang buhay ay tuluyan ng naglaho. Kinuha ni Aldebaran ang sobre, ngunit hindi niya ito binuksan. Sa halip, tumayo siya at lumapit sa maliit na fireplace sa sulok ng balkonahe. Doon, dahan-dahan niyang inihulog ang sulat sa nagniningas na apoy. Pinanood niya kung paano lamunin ng apoy ang papel, kung paano maging abo ang huling koneksyon niya sa babaeng humasak sa kanyang pamilya. Ang usok na lumabas mula sa apoy ay tila isang huling hininga ng nakaraang nais na niyang ibaon sa limot. Ano iyon, anak? Ang tanong ni Nanay Rosa habang nakatingin sa apoy. Wala po, Nay. Isang lumang alaala lang na kailangan ng maging abo upang magkaroon ng puwang para sa mga bagong pangarap. Ang sagot ni Aldebaran
Habang muling bumabalik sa tabi ng kanyang ina, lumapit din si Elena at tumayo sa kabilang panig ni Nanay Rosa. Ang tatlo sa kanila ay nanatiling tahimik habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa likod ng bulkang Taal. Ang langit ay napuno ng kulay ube at ginto, tila isang painting na gawa ng tadhana upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga taksil ay nasa likod na ng rehas, at ang dangal ni Nanay Rosa ay muling nagniningning gaya ng mga bituin na dahan-dahang lumilitaw sa kalangitan. Sa bawat paghinga ni Aldebaran, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang dami ng pera sa bangko, kundi ang kaligtasan at naitayong muli na dangal ng kanyang pamilya. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa Tagaytay, ang bawat pintig ng puso ni Aldebaran ay naging isang panalangin ng pasasalamat. Ang kanyang paglalakbay mula sa itaas ng ulap patungo sa kailaliman ng impyerno ay natapos na rin sa isang tahimik at payapang kanlungan. Dito, sa piling ng kanyang ina, at sa pangako ng isang bagong pag-ibig, natagpuan ni Aldebaran ang kanyang tunay na tahanan. 1 taon na ang mabilis na lumipas mula nang ang mga pader ng aming tahanan ay naging saksi sa isang madilim na trahedya. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa likod ng mga bundok dito sa Tagaytay, nararamdaman ko ang isang klaseng katahimikan na hindi kayang ibigay ng anumang tagumpay sa himpapawid. Ang bawat paghinga ko ay hindi na mabigat at ang bawat pintig ng aking puso ay wala ng kasamang pait ng pagdududa. Sa gitna ng malawak na hardin, nakikita ko si Nanay Rosa. Hawak niya ang isang maliit na pandilig at dahan-dahan niyang kinakausap ang mga rosas na tila ba mga mag-aaral niya ang mga ito sa loob ng silid-aralan. Ang kanyang muka ay puno na ng kulay at ang bawat ngiti niya ay may kasama ng kislap ng tunay na kaligayahan. Hindi na siya ang matandang nanginginig sa takot sa loob ng bodega. Siya na muli ang aking Nanay Rosa, ang gurong nagturo sa akin na ang pinakamahalagang aralin sa buhay ay ang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Naitanong ko sa aking sarili, napatawad ko na ba si Maya? Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na hakbang, kundi isang mahabang paglalakbay. Hindi ko man makakalimutan ang kanyang ginawa. Pinalaya ko na ang aking sarili mula sa tanikala ng puot sa kanya. Ang galit ay isang lason na ako ang umiinom, ngunit siya ang inaasahan kong mamatay. Kaya pinili kong itapon ang basong iyon. Si Maya ay nananatili sa likod ng rehas, binabayaran ang bawat sentimo at bawat luhang ninakaw niya. Ngunit dito sa labas, kami ay malaya na. Kuya Alde, ang almusal ay nakahanda na. Ang paborito ni Nanay na champorado ay mainit pa. Ang boses ni Elena ay pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Lumingon ako sa kanya at ngumiti. Si Elena ang naging anghel na tumulong sa amin upang mahanap ang daan palabas sa dilim. Sa bawat araw na lumilipas, ang aming pagkakaibigan ay dahan-dahang nagiging isang mas malalim na ugnayan, isang pag-ibig na binuo sa pundasyon ng katapatan at pagmamalasakit. Ang kanyang presensya ang nagpaalala sa akin na pagkatapos ng bawat bagyo, laging may bahaghari na naghihintay kung marunong lang tayong tumingin sa langit. Natagpuan na namin ang kapayapaan. Ang aming bahay ay hindi lamang isang gusali ng semento at kahoy, kundi isang kanlungan ng mga pusong naghilom. Ang bawat sulok nito ay puno na ng tawanan, bango ng tsa, at mga kwento ng pag-asa. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa masama, kundi tungkol sa pagbabalik ng dangal sa mga taong inapi. Ang mahalagang aral na iniwan ng lahat ng ito ay simple ngunit napakalalim. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng iyong naipon habang ikaw ay nasa itaas, kundi sa kung sino ang kasama mong nakatayo sa lupa kapag ang lahat ay nawala na.
Ang pagmamahal sa magulang ay ang pinakasagradong tungkulin ng isang anak dahil sa huli, ang kanilang mga panalangin ang nagsisilbing hangin sa ilalim ng ating mga pakpak upang tayo ay makalipad ng mataas at ligtas. Habang inaalalayan ko si Nanay Rosa, pabalik sa loob ng bahay, tiningnan ko muli ang asul na langit. Ako ay isang piloto, ngunit ngayon ko lang natanto na ang pinakamagandang tanawin ay hindi matatagpuan sa taas ng 10,000 talampakan. Ang pinakamagandang tanawin ay narito sa aking tabi, ang mukha ng aking ina na malaya, payapa at masaya. Dahil sa wakas, ang langit na pangarap ko ay narito na sa lupa.